The Boss. Husband. Credit to the author. 1101-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Lumiwanag ang mukha ni Park Chian. Oh! Kung ganoon ang kaso, bakit hindi tayo kumain habang ipinapaliwanag ito ni Dr. Lee? Wala talaga akong alam sa operasyong ito, kaya nakakagaan ng loob na malaman na may tiwala ka. Tumango ang iba at nagsimulang kumain maliban kay Justin na nagsimula ng kumain. Nagpatuloy si Lee Yun-jong, ang rate ng tagumpay para sa transplant ng atay ay palaging mataas. Ang ilan sa mga salik na maaaring magkaroon ng papel sa tagumpay nito ay ang pagiging tugma ng atay, edad ng pasyente, at kondisyon ng atay. Kailangan naming maghanap ng katugmang atay para sa iyo sa lalong madaling panahon. Tungkol sa iyong edad at liver cirrhosis na nararanasan mo, para sa akin ay linisin ang iyong art area at hindi ko problema ang iyong puso. Mabilis hanggat maaari. Mag-iingat ako dahil ang pagdurugo ay magaganap kung ito ay masira. Hindi man talaga maintindihan ng ibang tao ang kanyang plano, natigilan sila sa kanyang pagtitiwala. Naging balisa sina Vincent at Wallen nang ang kanilang guro ay nakatutok lamang sa paglalaro ng mga binti ng pugita sa kanyang harapan. Matindi ang paghanga nila kay Jane at kahit isang kilalang doktor si Lee Yun-jong, wala siyang kwenta kumpara kay Jane. Kaya naman, ang walang pakialam na ugali ni Jane ay nagdulot sa kanila ng pagkabalisa. Idinaos ni Park Chian ang hapunan na ito para makipag-ugnayan kay Lee Yun-jong, para ikumpara at makita kung sino ang mas maaasahan. Kung tutuusin, kaya niyang kumuha ng pinakamahusay na doktor, kaya halatang ayaw niyang magkaroon ng mali sa operasyon. Sinabi ni Lee Yun-jong, tungkol sa mga eksaktong detalye, ipapaliwanag ko ito muli kapag nakuha na natin ang atay. Tumango si Park Chian na may nilalamang ekspresyon at lumingon para tanungin si Jane, ikaw si Dr. Jane, tama ba? May iniisip ka ba sa kalagayan ko? Si Jane ay ngumunguya sa binti ng isang pugita na may kakaibang ekspresyon na para bang nagsasalungat sa pagkain nito ng hilaw. Dinilaan niya ang kanyang labi bago siya sinagot ng isang mahinang ngiti. Sa tingin ko si Dr. Lee ay gumawa ng mahusay na trabaho sa kanyang paliwanag. Tiyak na gagana ang operasyon kung magiging maayos ang lahat. Wala na akong madadagdag. Parang proud si Lee Yun-jong. Lahat ito ay batay sa aking karanasan bilang isang doktor. Ang operasyon ng transplant sa atay ay tiyak na magpapatuloy ng maayos kung pipiliin mo na ako ang iyong doktor. Hindi maitago ng iba ang kanilang pagkadismaya kay Jane. Akala nila ay magbubutis siya o pupunuin ang anumang mga puwang, ngunit sinuportahan lamang niya ang pananaw ni Lee Yun-jong at hindi nagbigay ng mga opinyon. Hindi nakatiis si Vincent at lumapit ito sa kanya at bumulong, teacher, bakit hindi mo sinabi? Talo tayo sa kanila. Nagkibit balikat si Jane. Ginagawa ito ni Dr. Lee para iligtas ang isang tao at nakaisip siya ng tamang paggamot. Hindi ito kompetisyon, kaya bakit kami makikipagkompetensya basta ito ay mabuti para sa pasyente? Bakit, kailangan nyo ba ng pera? Hindi. Namula si Vincent sa hiya. Tama siya. Hanggat nalutas ang sitwasyon ng pasyente, hindi na kailangang makipagkompetensya. Ngunit ito ay tila isang napalampas na pagkakataon kahit na. Nagpalitan ng matalim na sulyap ang mga gang sa isa't isa nang may sumilay ng ngiti sa kanilang mga labi. Habang nagpapatuloy ang hapunan, naging mas masigla ang kapaligiran nang magsimulang magkwentuhan at magbiro ang mga tao sa kanilang mga sarili. Si Justin ay tahimik, nakabaon ang kanyang mukha sa pagkain. Hindi man lang siya naglakas loob na tingnan si Jinky. Hindi gaanong kumain si Jinky at napapangiti lang siya paminsan-minsan kapag kinakausap siya ni Sheila. Sinubukan ni Park Jong-hyo na pasayahin siya sa pamamagitan ng paghahain sa kanyang mangkok ng ginseng chicken soup, ngunit humigop lamang si Jinky bilang paggalang bago sinenyasan siya na sapat na siya. Nagdilim ang tingin ni Yun-hee nang makita iyon. Namuo ang pagngisi sa kanyang labi habang nakatingin sa pagitan nina Jinky, Justin, at Park Jong-hyun. Si Gong-woo ay patuloy na nakatingin kina Marian at Jane.
Kahit na parehong kapansin-pansin ang kanilang facial features, mukhang mas interesado si Gangwoo kay Jane dahil Caucasian ito kumpara kay Marian na isang Asian. Uminom lang ng kaunting alak si Park Ji-yeon at pinalitan ito ng tsaa dahil sa kanyang kalagayan. Gayunpaman, namumula pa rin ang kanyang mukha mula nang paulit-ulit niyang nag-toast kay Lee Yoon-jong. Nag-voice up si Gong Gai-chung nang mukhang tama ang timing. Director Park, siguradong matutuloy ang operasyon mo kay Director Lee. Bakit hindi natin pag-usapan ang kasal ng mga angkan natin kapag gumaling ka na? Napabuntong hininga ang lahat. Ano ang nangyayari? Parang may naalala sina Park Ji-yeon at Yoo Ho-myung base sa kanilang facial expression. Ibinaba ni Park Ji-yeon ang kanyang chopsticks at nag-isip sandali bago sumagot, pinagmaltrato kayong dalawa ng aming angkan. Pakiusap, huwag mong sabihin iyan. Natutuwa ako na ang anak ni Ji-yeon na si Sheila ay nakabalik ng ligtas sa angkan ng Park. Si Gong Gai-chung ay tumingin kay Sheila ng mapagmahal bago sinabing, maaaring hindi ninyo ito alam ngunit ang aking ama at si Director Park ay mga kasama sa digmaan. Pagkatapos ng kanilang pagre-retiro, nagtakda sila ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng kanilang mga anak. Sa kasamaang palad, si Ji-yeon, ang ina ni Sheila, ay nagpakasal sa Zenica. Ngayon na ang aking anak na lalaki ay naging legal at sila ni Sheila ay mukhang isang magandang kapareha, sana ay matupad ang pakikipag-ugnayan ni Director Park, sana ay matupad ang engagement match. Tumayo si Sheila nang marinig niya ito. Namumula ang mukha, sumigaw siya, hinding-hindi ko siya pakakasalan. Sheila! Bastos ka, maupo ka na. Dumilim ang mukha ni Park Ji-yeon. Lolo! Nagalit si Sheila, gusto mo ba talagang pakasalan ko siya? Halatang trust fund siya. Hindi sinala ni Sheila ang kanyang mga salita. Nagdilim ang mukha ni Gangwoo at nanlamig ang kanyang mga mata ngunit mabilis itong napigilan. Makinig ka sa akin. Napasigaw si Park Ji-yeon at naubo sa impact. Nagulat si Sheila at mabilis siyang umupo para tapikin ang likod ito, pinagsisihan ang kanyang inasal kanina. Sumenya si Park Ji-yeon na ayos lang siya at hinaplos ang kamay niya. Bakit ka ba nabalisa? Kanina lang niya binanggit, hindi pa nakukumpirma. Si Gong Gai-chung ay hindi nainsulto. Ngumiti siya at sinabi sa kanya, Sheila, maaaring masama ang ugali ni Gangwoo pero sa totoo lang napakabait niya. Siya ang pinakamatino sa iba pang miyembro ng clan. Medyo talented din siya sa negosyo kaya sigurado akong magiging kapareha mo siya. Ngumuso si Sheila at hindi siya pinansin. Walang komento si Park Ji-yeon at binago ang topic. Pamangkin Gong, bakit hindi natin pag-usapan ito pagkatapos ng aking operasyon? Bumalik lang si Sheila sa tabi ko at ayokong iwan niya ako ng ganoon kabilis. Ay, oo nga pala. Binabanggit ko lang kasi nagkatipon na tayo. Sumangayon si Gong Gai-chung sa kalmadong paraan. Pagkatapos ng hapunan, umalis ang lahat maliban kina Sheila, Justin at Marian dahil sila ang kanilang mga pinarangalan na bisita. Kinailangan nilang makipag-chat kay Jinky bago siya umalis. Nalungkot si Marian nang sabihin sa kanya ni Jinky na wala siyang planong bumalik sa Zenica at hindi rin siya bumisita sa kanyang mga magulang sa nakaraang taon maliban sa pagbabalik ng pera sa kanila. Nakaramdam siya ng sama ng loob, iniisip na si Justin ang may kasalanan nito. Jinky, dapat kang umuwi kapag may oras ka. Nakasalubong ko si Old Lee sa kalye at nakabukas pa rin ang stall sa tabi ng kalsada. Matanda na siya, hindi kayang mamuhay mag-isa ang mga magulang mo nang walang mag-aalaga sa kanila. Nalungkot si Justin nang maalala niya ang oras na nakilala niya si Old Lee kasama si Roslyn. Nagulat si Jinky at kinagat niya ang kanyang labi dahil sa galit. Sinabi niya sa akin na hindi na siya nagtatrabaho kapag kami ay nasa telepono. Nagsinungaling siya sa akin. Nagtaka si Marian sa katotohanang hindi sinabi sa kanya ni Justin na nakilala niya si Old Lee noon ngunit sinubukan pa rin niyang hikayatin si Jinky, wala kang pakialam sa amin kung ito ay pumipigil sa iyong bumalik. Hindi ka namin sinisisi at iniisip pa rin kita bilang isang mabuting kaibigan. Nagpasalamat si Jinky kay Marian. Sister Marian, salamat. Pero hindi ko mapapatawad ang sarili ko. 11:02 Sa buong pag-uusap, tila bahagyang nabalisa si Jinky na parabang ang mga nakaraang alaala ay nagdulot ng mapait na emosyon sa kanyang kalooban.
Nakahanap siya ng pagkakataong makawala at nagpaalam sa kanila bago naglakad pabalik sa kanyang apartment. Huminga ng malalim si Justin habang pinagmamasdan ang kanyang umaatres na silhouette. Lumingon siya para tingnan si Marian at napagtanto na nakatitig din ito sa kanya. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? I've been well behaved lately and I don't think I have done anything to anger you. Napangiti si Justin. Mukha ba akong galit? Bakit ang haba ng mukha? Hindi mo ba siya narinig? Sabi niya hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Napabuntong hininga si Marian. Tumango si Justin. Oo, pero parang wala tayong magagawa. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata sa kanya. Are you feigning ignorance or you're really oblivious? She's afraid of return because she could not get over you. She still likes you but she knows she can't ever be with you kaya mas pinili niyang lumayo sa'yo. Ang kumikislap na tingin ni Jinky ay lumitaw sa isip ni Justin at nagulat siya saglit bago ngumiti ng mapait. Mahal, huwag na nating pag-usapan ito. Bata pa lang si Jinky at kakagraduate lang niya. Magkakaroon siya ng magandang kinabukasan at wala akong dapat gawin sa kanya. Huwag kang mag-overthink ng mga bagay-bagay. Kung hindi dahil sa mga magulang niya, niligawan mo ba siya sa likod ko? Biglang tanong ni Marian. Nagulat si Justin at umiling siya. Bakit ganyan ang iniisip mo? Dapat kang maniwala kay Jinky kahit hindi ka naniniwala sa akin. Kinulam siya ni Billy Zing. Sigurado akong hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay sa kanyang sarili. Pinagtatanggol mo siya. Hindi ko na kailangan pang isipin ang sagot. Galit na humakbang si Marian sa kanyang mga paa bago naglakad pabalik sa itaas. Nabigo si Justin. Ang kanyang nakaraan ay gumawa ng mga argumentong tulad nito na hindi mapanalunan para sa kanya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Justin na makikipagkita kay Jinky sa Seoul sa pagkakataong ito. Akala niya ay hindi na niya ito makikita ngunit ang pagkikitang ito ay nagpukaw ng kanyang mga nakaraang alaala at damdamin. Isa pa, dumating din si Jane sa Seoul noong katatapos lang nilang magpaalam sa isa't isa. Kahit na narito siya upang gamutin si Park Chian, hindi niya ito maaaring baliwalain. Ang ulo ni Justin ay tumitibok. Hiniling niya na ang honeymoon trip na ito ay hindi mauwi sa isang trip na puno ng selos. Sabay upo ni Park Chian sa sofa sa study room. Binabalik-balikan niya ang pag-unlad ng pag-aaral ni Sheila. Maliban sa pag-aaral ng Korean, kailangan ding sagutin ni Sheila ang mga tanong na may kaugnayan sa pamamahala. Kahit na si Park Chian ay hindi mataas ang pinag-aralan, siya ay may mga taon ng karanasan na higit pa sa bumubuo sa teoretikal na kaalaman. Kailangan lang niyang ituro ang ilang mahahalagang punto at sapat na iyon para maliwanagan si Sheila. Nagpapaliwanag siya ng ilang punto kay Sheila ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na naabala siya. Nakatingin sa ibang lugar ang mga mata niya habang nakapout ang labi niya. Sheila, ano ang iniisip mo? Bihira akong magkaroon ng lakas para turuan ka. Hindi natuwa si Park Chian. Nagpout si Sheila. Lolo, ayaw kong pakasalan ang kasuklam-suklam na lalaki. Nagulat si Park Chian sa unang ngunit isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi pagkatapos. Iniisip mo pa rin yan. Paano kita papayag na pakasalan mo siya kung masasabi mo rin naman na hindi siya mabuting tao? Ang pag-aalala ni Sheila ay napalitan ng saya nang marinig niya ito. Tapos hindi ka papayag sa engagement, di ba? Syempre hindi. Ibinaba ni Park Chian ang mga papel at hinawakan ang kamay ni Sheila. Mahal na mahal ka ni Lolo kaya paano kita papayag na magpakasal sa isang brat na tulad niya? Pero, ang angkan ng Gang ay isang mayayamang angkan at malapit na kaibigan ng kanyang lolo. Hindi ko rin naman sila gugustuhing makilala kung hindi dahil sa pagkakaibigan. Hindi mo ba narinig? Sabi ko pag-usapan natin ito pagkatapos ng aking operasyon ibig sabihin ay kaladkarin ko ang lahat. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Humajejek si Sheila at yamakap sa kanyang leeg. She pecked his cheek, and Park Chian responded with a laugh while shaking his head. Sa tingin nila ay matanda na ako at tanga, iniimbitahan si Lee Yun-jong para sa akin. Totoong kailangan ko ng magaling na surgeon ngunit minamaliit nila ako sa pag-aakalang magkakaroon ako ng pabor sa kanila dahil dito.
Babayaran namin ang lahat ng bayad ngunit maaari nilang ihinto ang pangarap na magkaroon ng aking mahalagang Sheila. Tumango si Sheila. Oo. Iniisip siguro nila na kaya nilang sakupin ang mga ari-arian natin sa pagpapakasal sa akin. Napakasama. Ikaw ay medyo maliwanag sa iyong sarili. Tuwang-tuwa si Park Chian. I'm so glad that you returned to my side. Don't worry. I'll really find you someone who have a great personality, capable and handsome to be your husband. Kailangang layuan ka ng mga tanga. Nakaramdam ng awkward si Sheila dito. Lolo, ako na mismo ang mag-aalaga dito. Modern na ang mundo ngayon, paano ko kayo hahayaan na alagaan ito? Curious na tanong ni Park Chian, bakit, may iniisip ka ba? Huwag mo akong subukang magsinungaling, matagal na akong nabuhay para makita ka. Namula si Sheila at malakas na umiling. Hindi, ayoko ng kahit kanino. Huwag mo masyadong isipin. Lalong lumalim ang tingin ni Park Chian. Sheila, love isn't a game. It doesn't matter kung siya ay mahirap, pangit, o tanga basta gusto mo siya. Ang mahalaga lang ay maganda ang pagkatao niya at malinis ang background. Pero hindi ka pwedeng pumili ng Casanova o ng lalaking may asawa. Namutla ang mukha ni Sheila at pinilit niyang iling ang kanyang ulo. Stop saying this, hindi ako magugustuhan ng ganong klaseng tao. Tumango si Park Chian. Naniniwala ako sa iyo. Ang pag-alis ng nanay mo ang pinakapanghihinayang ko at ngayong naiisip ko, hindi naman naging masama ang tatay mo. Susuportahan kita kung normal na tao ang pipiliin mo. Pinilit na ngumiti si Sheila at tumugon sa mahinang boses. Sa labas ng mansyon, hinihipan ng malamig na hangin ang mga nalaglag na dahon kung saan-saan. Kahit na maliwanag ang mga ilaw sa Gangnam, tila madilim pa rin ang tanawin. Hilaga ng Park Mansion, isang mahabang buhok na dilag ang nakitang naglalakad sa ilalim ng mga streetlight na nakayuko. Basang-basa ang mga mata ni Jinky habang naglalakad siya sa kalsada. Ni hindi niya napansin ang tinatahak niyang daan. Akala niya natural na makakalimutan niya ito habang lumilipas ang panahon ngunit nang makita niya itong muli, napagtanto niyang niloloko niya lang ang sarili niya. Si Jinky ay nahulog sa kanya sa kanilang unang pagkikita 2 taon na ang nakararaan. Ang kanyang damdamin para sa kanya ay patuloy na lumakas sa halip na mawala sa loob ng mahabang panahon. Sinubukan niyang kumilos ng walang pakialam sa harapan niya ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na tumingin sa kanya. Kung hindi dahil kay Marian, baka niyakap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Gusto niyang sabihin sa kanya kung gaano siya nangungulila sa kanya, kung gaano siya naghihingalo na makilala siya kahit alam niyang wala siya sa kanya. Gayunpaman, ang kabaitan ni Marian ay naninira sa kanya at hindi niya napigilan ang sarili na bugbugin ito. Siya ay isang ganap na sinungaling. Ironically, walang nahulog sa kanyang kasinungalingan. Sa sandaling ito, isang kotse ang nagpakita at hinaila ang emergency brake sa tabi niya. Bumukas ang pinto at lumabas sa sasakyan ang 3 malalaking lalaki. Nahuli nila si Jinky at diniinan ng tisyo ang bibig niya. Si Jinky ay abala pa rin sa kanyang mga iniisip at siya ay nahuli bago pa man niya napagtanto ang anumang bagay. Hindi man lang siya yumengal o lumaban bago siya nawala ng malay sa pamamagitan ng paglanghap ng mga sangkap sa tissue. Inihagis siya ng mga lalaki sa kanyang backseat at isinara ang mga pinto bago agad na umalis. Walang nakapansin sa eksenang ito maliban sa mga tumatahol na aso. 11:03. Dumaan ang sasakyan sa residential area, patungo sa lungsod na maliwanag na may mga neon lights. Sa likod ng isang kotse, isang babae na nakasuot ng leather coat ang umiikot ng isang baso ng alak habang ang isang paa ay inilagay sa ibabaw ng isa. Siya si Yoonhee na kalalabas lang ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay malamig na kumikinang habang nakatitig kay Jinky na may masamang tingin. Hindi siya mas maganda sa akin at patuloy siyang nagpapanggap na inosente. Nahulog si Park Jong-hyun sa mga taktika niya, what a vixen. May nangyayari pa nga siya kay Justin. Napagkamalan talaga siya ni Park Jong-hyun. Si Yoonhee ay may matalas na mata kaya alam niyang may mali sa pagitan ni Jinky at Justin na naging dahilan upang masira siya. Ang buffman sa front passenger seat ay tumalikod pagkatapos sagutin ang isang tawag at sinabi sa kanya, "Miss, handa na ang bar." Mabuti.
Inubos ni Yoonhee ang alak at dinilaan ang kanyang cherry lips. Ipaalam kay Justin at gawin itong mabuti. Oo. Isang sadistang ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Iniunat ni Yoonhee ang kanyang binti at ipinahid ang kanyang mga paa sa mukha ni Jinky na para bang masisira niya ito. Makalipas ang ilang sandali, pinigilan ni Yoonhee ang pagnanasang gawin iyon at sa halip ay humirit. Pakakawalan na muna kita dahil may pakinabang ka pa. Pagkasabi nito, kinuha ni Yoonhee ang kanyang telepono para tumawag. Ilang sandali pa bago sagutin ng receiver ang tawag. Ano ba? Ang naiinip na boses ni Park Jong-hyun ay umalangaw-ngaw mula sa kabilang panig. Lalong tumindi ang selo sa loob ni Yoonhee. Hindi mo man lang ako makausap. Bilisan mo, nagtatrabaho ako. Malamig ang boses ni Park Jong-hyun. Trabaho. Sino ka para magtrabaho, ginagawa mo lahat yan para sa mahal kong pinsan na si Sheila. Beep. Ibinaba na ni Park Jong-hyun ang telepono bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap. Ibinagsak ni Yoonhee ang telepono sa pinto ng kotse habang ang mukha niya ay namumula sa galit. Fine. Kung ganyan ka galit sa akin, sisirain ko ang buhay ng pinakamamahal mong babae. Tingnan natin kung patuloy mo siyang mamahalin at kamumuhian ako. Bumalik sa guest room na matatagpuan sa ikalawang palapag ng Park Mansion, tinitigan ni Justin ang abalang babae sa harap niya na may salungat na ekspresyon. Umupo si Marian sa kama at tinitingnan ang kanyang mga file ng trabaho sa pamamagitan ng software ng pamamahala. Suot niya ang cotton pajama niya na nakalabas sa hangin ang mabilog niyang daliri. Say! Mahal, pumunta kami sa Korea para sa aming bakasyon. Plano mo ba talagang magtrabaho hanggang hating gabi? Maingat na tanong ni Justin. Walang alinlangan na umungol si Marian. Mahirap sabihin kung narinig niya talaga siya. Hindi na nakatiis si Justin, halatang hinahamon niya ang kanyang pasensya. Bumaba siya at lumipat sa likod bago hinawakan ang mga paa niya, nagulat siya. Anong ginagawa mo? Napabuntong hininga si Marian dahil sa gulat at sinubukang hilahin pabalik ang kanyang binti. Ngunit hindi siya makagalaw dahil sa pagkakahawak ni Justin. Ang kanyang mga daliri sa paa ay puti at mabilog dahil halos hindi siya gumagawa ng anumang magaspang na gawain o paglalakad. Pinisil ni Justin ang kanyang mga daliri sa paa at si Marian ay nanlambot na namula ang mukha dahil sa sensasyon. You deserved it for being sweet to me. Sabi ko honeymoon na tayo at trabaho mo lang ang inaalala mo. Sinasaktan mo ang ego ko bilang asawa mo. Wala kang kahihiyan, Nakangiwi si Marian. Nagkunwaring galit si Justin at kinikiliti ang kanyang mga paa gamit ang kanyang mga hinlalaki bilang tugon. Hey! Nakikiliti. Stop! Haha! Nakikiliti ako. Hayaan mo na ako hobby. Hayaan mo na ako. Hihinto na ako sa trabaho. Pangako. Haha! Hindi niya kinaya ang kleti at umikot siya para makalayo sa kanya. Nagtaas baba ang mga paa niya, dahilan para malaglag ang laptop niya sa carpet. Ang kanyang maluwag na pijama ay nakasakay at ang kanyang hubog na katawan ay ganap na tumambad kay Justin. Walang pakialam si Marian tungkol dito, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang kanyang mukha ay namumula. Naghihirap si Justin. Ito ang makukuha mo sa pagiging makulit. Ngumisi si Justin at tumalon sa kanya. Hinailan niya ang pangitaas niya at sa kabilang kamay, ibinaba niya ang pantalon niya. Marahil dahil sa kanyang paglaki at sa kanyang konserbatibong personalidad, mas pinili ni Marian na magsuot ng pijama sa halip na nighties. Gayunpaman, mas nagustuhan ito ni Justin dahil iba ito sa mga lace na damit na palagi niyang nakikita. Ang makita ang kanyang sexy na katawan ay mas mahalaga. Ang mainit at malambot na pakiramdam ay nagtulak sa kanya na dumikit sa kanya. Matagal na silang hindi nakakagawa kaya sinamantala ni Justin ang pagkakataon, nasasabik sa isiping iyon. Pumunta ang daliri nito sa pagitan ng kanyang pandiya. Hindi nagtagal, huminto si Marian at basang-basa ang kanyang mga mata dahil sa pagpukaw na kanyang nararanasan. Hinubad ni Justin ang kanyang damit at tatagos na sana siya ng may hamarang sa kanya. Ring! Ring! Tumunog ang telepono sa tabi ng kanilang kama.
Nag-install ng telepono ang Parkland sa bawat kwarto para sa kaginhawahan ng kanilang mga bisita. Nabalisa si Justin. Sinong hell ang humahadlang sa kanya ngayon? Ang dibdib ni Marian ay gumagalaw pataas at pababa at ang kanyang masiglang dibdib ay tumalbog. Napalingon siya, nakaramdam ng hiya nang makita niya ang basura ni Justin habang kumikilos ito para kunin ang telepono. Nang umihip ang mainit na hangin sa silid, naramdaman niya ang malamig na sensasyon sa pagitan ng kanyang mga hita. Napagtanto na siya ay napukaw, ipinikit ni Marian ang kanyang mga binti dahil sa pagkabalisa. Pinigilan ni Justin ang kanyang pagkadismaya habang kinuha niya ang telepono na may galit na ekspresyon. Balak niyang ibaba ang tawag pero nanlamig ang mukha niya nang may narinig siya. Mr. Gibson, kasama natin ngayon si Teacher Vivian at kung ayaw mong gawing gulay siya, mas mabuting pumunta ka dito. Nanginginig ang kamay ni Justin habang binababa ang telepono. Isang mapait na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi nang makita niya si Marian na nakapikit habang kinakagat ang kanyang mga labi na may nag-aalalang ekspresyon. Iminulat ni Marian ang kanyang mga mata dahil sa katahimikan. Napaawang ang bibig niya sa gulat nang may mapansin siya. Ikaw, hindi mo na kaya? Ano? Tumingin si Justin sa ibaba. Tama siya. Siya ay naging flaccid. Hindi. Paano ito posible? Naging iskarlata ang mukha ni Marian at sinumpa niya ang sarili dahil sa sobrang pag-iisip ng mga bagay-bagay. Anong problema, bakit parang galit na galit ka? Sinubukan ni Marian na maging cool. Naisip ni Justin na hindi niya ito dapat itago sa kanya at sinabi niya sa kanya habang nagbibihis. May kumidnap kay Jinky at lalabas ako para tingnan kung totoo iyon. Maghinga ka muna o maghintay sa pagbabalik ko pero hindi ako sigurado kung gaano ako katagal. Nagulat si Marian at bigla siyang bumangon, hindi na naabala sa katotohanang siya ay hubad. Ano? May kumidnap kay Jinky. Mapait na ngumiti si Justin, hindi ako sigurado kung ganoon talaga ang kaso ngunit lalabas ako para tingnan ito. Huwag mag-alala, walang mangyayaring masama kapag nandyan ako. Naniniwala ako sa iyo ngunit hindi maipagtanggol ni Jinky ang kanyang sarili. Nag-aalalang sabi ni Marian. Kumunat ang noo ni Justin. Marian, wala ka talagang pakialam. Galit na galit si Marian. Ano bang pinagsasasabi mo? Kahit na ayaw kong may katabi kang ibang babae, hindi ko sila basta-basta mapapansin kapag nasa panganib sila. Tsaka, ginagawa ni Jinky ang lahat para itago ang nararamdaman niya para sa atin. Ginagawa niya to para sa atin kaya paano ko hahayaan na mangbuli siya ng iba? 11:04. Ikinumpas ni Justin ang kanyang mga kamay bilang pagkatalo ng mapagtontong niyang nagagalit si Marian. Huwag kang magalit, nagtatanong lang ako. Ang hiya ay pumasok sa kanyang isipan. Ang tingin niya sa kanya ay isang cold-blooded na tao kahit na siya ay palaging isang mainit na tao sa iba. Stop dilly-dallying. Bilisan mo. Inakay siya ni Marian. Alam ni Justin na hindi na siya mag-aaksaya pa ng oras kaya tumalon siya sa bintana pagkatapos magbihis. Kahit na maraming patrol guard sa mansion, madali lang niyang iwasan ang mga ito. Sa isang pagtalon, nakaalis na si Justin sa bakuran at muling nagpakita sa isang kalye na medyo malayo sa residential area. Lumabas siya sa madilim na sulok at sumakay ng taxi. Hiniling niya sa driver ng taxi na ihatid siya sa itinalagang pub. Kahit na pamilyar siya sa mga geographical na lokasyon sa Seoul, imposibleng matindaan ang isang maliit na pub na tulad nito. Hindi nag-abala si Justin na isipin ang salarin, mas nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Jinky. Gaano man ito katagal, hindi kayang magsinungaling ni Justin sa kanyang sarili o pagtakpan ang katotohanang nahulog siya sa kanya minsan. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang taxi sa isang makipot na kalye at sa tabi niya ay ang pub. Naglakad si Justin sa entrance at nakita niya ang dalawang Koreanong lalaking nakasot na nakaharang sa pasukan. Malinaw na nilisan na nila ang lugar habang hinihintay ang pagdating ni Justin. Inchik. Tanong ng isa sa mga lalaki na may mabigat na impit na Mandarin. Tumango si Justin bilang tugon. Agad na lumayo ang dalawang lalaki habang nakangisi kay Justin. Hindi naabala si Justin sa kanilang mga ekspresyon habang naglalakad siya sa pub. Makulimlim ang pub at may ilang lalaking Koreano na nakatayo sa bawat sulok.
Sa ilalim ng madilim na liwanag, nakikita ni Justin ang mga bakanteng upuan at mesa na may mga walang laman na bote ng salamin na nagkalat sa sahig. Ang tanging lugar na nakakapansin ay ang bar. Isang pamilyar na silhouette ang nakaupo sa isang mataas na stool, ang kanyang mataas na takong ay kumikislap ng pulang ilaw sa kanya habang nakabitin ang kanyang mga paa. Hinihit-hit niya ang sigarilyo at bumuga ng puting usok bago lumingon para tingnan si Justin na may mayayabang na ngiti. Ang bilis mong dumating. I guess you really care about Vivian, ha? Monsieur Yonhee, sa palagay ko ay walang anumang sama ng loob sa pagitan natin. Umupo si Justin sa tabi niya. Tinulak siya ni Yonhee ng isang baso ng whiskey bago kinuha ang sarili niyang baso at itinaas sa kanya. Isang mapanuksong titig ang bumungad sa kanyang mga mata at mabilis itong nawala ng natural niyang itinaas ang kanyang baso bago itinaas ang kanyang baso sa kanyang baso. Of course we don't. Niyaya lang kita para uminom. Ngumiti si Yonhee at nilagok ang amber na likido. Isang mapangasar na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi nang hindi inumin ni Justin ang whiskey. Bakit, natatakot ka ba na i-spike ko ang inumin mo? Please, bakit ko naman gagawin iyon kung bisita ka ng lolo ko? Nagkibit balikat si Justin at ininom ang whiskey na may nakakunot na mga kilay na parang masama ang lasa. Ngumisi si Yonhee ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon sa loob ng ilang segundo habang naninigarilyo siya sa huling pagkakataon bago ito itinapon sa ashtray. Alam kong naghihingalo ka na makilala si Jinky, pero pwede bang makinig ka muna sa kwento ko? Masasabi ni Justin kung nasaan si Jinky kahit na hindi sabihin sa kanya ni Yonhee. Ngunit wala siyang pakialam na sumama sa kanya dahil wala naman sa panganib si Jinky. Siyempre, ito ang kasiyahan ko. Napangiti si Justin. Iniangat ni Yonhee ang kanyang ulo at sinulyapan siya ng may mapang-akit na tingin. I don't get it. Paano ka sikat sa mga babae kung hindi ka naman gwapo? Ang mga lalaki ay hindi katulad ng mga babae. Ang hitsura ay may pakinabang lamang kapag may nakatingin sa iyo. Ang mga tao ay naghahanap ng iba pang bagay sa magkasintahan. Sagot ni Justin. Tumango si Yonhee. Iba kasi sa atin. Kapag nalaman natin na nahulog sa iba ang lalaking gusto natin, siguradong magdududa tayo sa sarili natin. Ang isang sikat na bituin na tulad mo ay mayroon ding mga problema tulad nito. Ngunit ikaw ay napakabata at maganda. Nakita ni Justin ang timing at nagtanong. Nagdilim ang tingin ni Yonhee at ngumuso siya. Of course. At least ganyan ang kaso ni Park Jong-hyun. Park Jong-hyun. Nakita ito ni Justin ngunit nagkunwari pa rin siyang nagulat. Kasunod nito, sinabi sa kanya ni Yonhee ang tungkol sa love story nila ni Park Jong-hyun. Dahil na rin siguro sa alak ay nabulunan siya sa kanyang mga luha na para bang nababalot siya ng emosyon. You might be curious to know why I can date Park Jong-hyun when he's technically cousin. Let me tell you this, he was actually adopted by my second uncle kasi hindi sila magkaanak. It doesn't matter if they adopted a child since they weren't legitimate descendants. Si Lolo ang pumili sa kanya kaya pinapahalagahan siya ng mga miyembro ng clan na hindi siya pinapahalagahan at hindi siya pinapansin ng mga miyembro ng clan. Ipinakita kung gaano niya siya pinahahalagahan, sa totoo lang, kung ako ang nasa posisyon ng aking lolo, mas gugustuhin kung si Park Jong-hyun ang tagapagmana ko kaysa kay Sheila. Tahimik na tumango si Justin. Kahit na medyo nahulaan na niya ito, nagsimula siyang maniwala na si Park Jong-hyun ay hindi kalmado gaya ng kanyang hitsura. Pagpapatuloy ni Yonhee, akala ko niligawan niya ako dahil mahal niya talaga ako kaya kahit utol ang nanay ko, pinili kong hindi siya pansinin. Hindi man namin ibinalita sa publiko ang aming relasyon, inaabangan ko ang araw na ikasal kami. Wala akong pakialam sa chismis basta mahal niya ako. Pero isa siyang malaking sinungaling. Hindi niya ako pinansin kahit alam kong hindi niya ako pinansin. Sikreto sa likod ng Moonstone at Star Constellation. Napakalapit ni Yonhee na durugin ang salamin gamit ang kanyang mga kamay. Namula ang mukha niya sa sobrang galit niya kay Park Jong-hyun. Nagulat si Justin. Bakit niya naisip na ikaw ang may hawak nito? Hindi ba't isang heirloom lang? Ngumuso si Yonhee.
Ang Moon Ivory at Star Constellation talaga ang heirlooms at tanging ang clan leader lang ang nakakaalam ng sikreto. Pero hindi sigurado si Park Jong-hyun kung may nakakaalam niyan. Ayon sa nakuha niyang impormasyon, ang Moon Ivory ay kasama ng isa sa mga descendants. Akala niya ay hindi na ito makukuha ng nanay ni Sheila simula noong pinagtaksilan niya si Lolo, kaya sa kasamaang palad ay hindi niya ako inasahan sa halip na magkamali sa Lolo. Si Tita G ay kahit pinagtaksilan siya, ang heirloom ay nasa Sheila pa rin. Marami kang sinabi sa akin at na-curious ako ngayon tungkol sa heirloom. Bakit kailangan ni Sheila na magmana ng clan? Interesado si Justin. Gusto ko ring malaman iyon ngunit wala akong ideya, kung hindi, maaari kong sabihin sa iyo. Ngumiti ng mapait si Yoon-hee bago tumingin kay Justin ng kakaiba. Hindi ka ba natatakot? Ang lugar na ito ay puno ng aking mga tao. Bakit hindi ako? Paghihinalaan ako ng asawa ko kapag late na akong umuwi. Napakamot ng ulo si Justin. Humajejek si Yoon-hee. Lahat ba ng mga lalaking incheck ay duwag? Hindi ko maintindihan kung bakit nahuhulog ang mga tao sa mga duwag na tulad mo. Hindi gusto ni Vivian si Park Jong-hyun dahil sa iyo. Pero mabuti na lang para sa akin dahil si Park Jong-hyun ay magdaranas ng matinding pagkatalo. Ipapaubaya ko sa iyo ang iyong sarili ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tila nawala si Justin. Wala ka bang nararamdamang kakaiba? Kakaiba. Huminga si Justin at hinawakan ang kanyang katawan. Ay, medyo mainit ang pakiramdam ko. Mainit. Ito ay simula pa lamang. Hindi mo na mararamdaman ang init sa lalong madaling panahon. Parang nabigla si Justin. Ikaw, nilason mo ako. Misteryosong ngumiti si Yoon-hee at pinitik ang mga daliri sa halip na sagutin siya. 11:05. Nakuha ng kanyang mga subordinate ang kanyang senadorias at binuksan ang pinto sa isang silid na maaaring kwarto ng mga tauhan. Ang silid ay maliwanag na naiilawan at mula sa kanyang gilid. Nakita ni Justin si Jinky na napapaligiran ng mga lalaki. Napuno ang kanyang bibig habang nakaupo sa isang upuan, walang magawang nakatingin kay Justin na may namamaga na mga mata. Nakita ni Justin ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay nakalimutan niya ang kanyang paligid dahil sa kagalakan na makita si Justin. Sabi ko magiging ligtas siya bago ka dumating. Mukhang natuwa si Yoon-hee sa sarili niya. Pero ngayong nandito ka na. Ano ang dapat kong gawin sa inyo? Dahan-dahang tumayo si Justin mula sa stool at nagsimulang maglakad patungo sa silid. Anong gusto mo? Ngumisi si Yoon-hee. Nararamdaman mo ba na bumibilis ang tibok ng iyong puso? Siguradong tumitibok ang iyong ulo, puno ng pagnanasa. Lumingon si Justin. Ano ba, nahulog ka ba sa akin? Kahit na wala akong pakialam sa isang magandang babae. Mas gugustuhin kong hindi madumihan ang katawan ko sa isang nakakadiri na taong tulad mo. Anong sabi mo? Bobo ka. How dare you talk back to me when you don't even know what you ate? Oo, hindi mo sinabi sa akin iyan, sabi ni Justin. Itinuro ni Yoon-hee si Jinky. Hindi naman kayo nagde-date dahil sa status nyo, di ba? Kaya dinalhan ko kayo ng isang bagay para mag-ipon kayo ng lakas ng loob. Huwag kayong magmadali sa asong iyon. Habang nagsasalita siya, hinailan ng isa sa mga buff men si Jinky mula sa upuan at itinulak siya palabas ng kwarto. Tumingin si Jinky kay Justin na may luhang mga mata habang binibigkas niya ang kanyang pangalan. Wala na siyang ibang masabi. Talagang mayroon kang interesanteng panlasa. Pinilit ni Justin na umiwas ng tingin at sa halip ay tinanong si Yoon-hee, mayroon ka pa bang aphrodisiac? Tumaas ang kilay ni Yoon-hee. Alam mo na. Nagkibit balikat si Justin at tumawa. Bakit hindi? Aphrodisiac mula sa pulang gagamba. Lagi ko itong pinapakain sa ibang tao para talagang makilala ko ito. Nagulat si Yoon-hee. Ikaw, bakit? Bakit mukhang okay ako? Imposible. Nilalabanan mo lang ang epekto. Walang makakatagal. Sisabog ang mga daluyan mo ng dugo kung patuloy kang humahawak. Mamamatay ka.
Ngumuso si Justin at dinampot ang isang maliit na mesa sa gilid bago ito itinapon sa salamin na pinto gamit ang isang kamay. Bitik. Nabasag ang salamin sa mga shards at malakas na hiyawan ang narinig mula sa likod habang ang mga babaeng nakasuot ng mga nakasisiwalat na damit ay naubusan. Sinumpa siya ng mga stripper sa Korean. Napakamot ng tenga si Justin at tumingin kay Yoonhee na tulala. Bakit? May balak ka bang takutin ako sa pamamagitan ng pagkuha ng litrato sa akin? Please, hindi mo ba alam na eksperto ako dito? Si Yoonhee ay lubos na naguguluhan. Hindi niya talaga maintindihan bakit hindi siya nalason. Paano niya nalaman na itinago niya ang mga naghuhubad doon? Pinaplano niyang kontrolin si Justin habang naghihiganti kina Park Jong-hyun at Jinki. Makakamit niya pagkatapos ang kanyang mga layunin sa pamamagitan ng pagmamanipula nina Justin at Sheila. Alam niyang may espesyal na damdamin si Sheila kay Justin. Mas magiging kapaki-pakinabang kung makokontrol niya si Justin. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa kanyang plano. Sino siya? Nagpanik si Yoonhee. Lumapit ang kanyang mga bodyguard, handang makipaglaban kay Justin nang maramdaman nilang may nangyari. Hindi na interesado si Justin na mag-aksaya ng oras kay Yoonhee, sa halip ay maglakad patungo kay Jinki. Kung tutuusin, sinabi na niya sa kanya ang lahat ng kailangan niyang marinig kaya ang tanging magagawa na lang niya ay ipamoka sa kanya ang sarili niyang katayuan. Tigilan mo siya. Hulihin mo siya. Sa wakas ay naalala ni Yoonhee ang kanyang mga nasasakupan at siya ay nag-utos sa kanila. Agad na sumugod ang matipunong bodyguard kay Justin. Hindi na kailangan ni Justin na gamitin ang kanyang cultivation para ibagsak sila. Ang pisikal na lakas ay higit pa sa sapat upang ibagsak ang mga makamundong lalaking ito. Itinaas ni Justin ang kanyang braso at bago pa makalapit sa kanya ang mga bodyguard, nahuli niya ang kanilang mga kamao at inihagis ang mga ito. Halos hindi makareact ang mga lalaki nang hilahin sila ng hindi mapaglabanan na lakas at itinapon sa ere. Boom! Ang mga kasangkapan at mga bote ay ganap na nabasag at itinapon sa buong silid. Kakakilos pa lang ng mga bodyguard at nakahandusay na sila sa sahig, humahagulgol sa sakit. Pinili ni Justin na huwag silang patayin dahil sa tatlong dahilan. Una, kapaki-pakinabang pa rin sila sa kanya. Pangalawa, he would need to take care of their corpses and lastly, they didn't deserve it since they were just doing their job. Napasigaw si Yoonhee sa gulo, hindi man lang naglakas loob na gumalaw. Miss! Umalis ka na! Masyado siyang malakas. Sigaw ng leader ng mga bodyguard habang nakatayo sa harap ni Yoonhee kasama ang iba. Tumawa si Justin at tumingin sa kanya nang marinig niya ang kanyang boses. So ikaw ang tumawag sa akin. Ngumisi si Justin nang makita niya si Yoonhee na tumatakbo patungo sa pinto. Sinusubukang tumakbo. Protektahan miss. Ang mga bodyguard ay sumigaw at sinubukang harangan si Justin. Ngunit sa sandaling tumakbo sila patungo sa kanya, wala na si Justin. Ang sigaw ni Yoonhee ang narinig sa pintuan. Napalingon ang mga bodyguard at nagulat sila nang makitang binuhat ni Justin si Yoonhee sa kanyang leeg. Kakasimula pa lang ng palabas. Hindi ako matutuwa kung susubukan mong umalis. Tutal, ikaw ang bida, avenue actress na si Yoonhee. Napangiti si Justin at inihagi si Yoonhee sa isang sofa, dahilan para mapaiyak siya dahil sa sakit. Miss, okay ka lang. Agad na tumakbo ang pinuno ng mga bodyguard papunta sa kanya. Tumango si Justin bilang realisasyon. Bakit ba masyado kang nagmamalasakit sa kanya? Mahal mo ba siya? Ang mga kalamnan ng mukha ng lalaki ay kumikibot at nabasag ang kanyang leeg habang sinasabing, anong klaseng kalokohan ang iyong binubulales? Okay sige, hindi ako interesado sa love life mo. Lumakad pasulong si Justin at sinabi sa mga bodyguard. Dalhin mo sa akin ang natitirang pulang gagamba. Alam kong nasa iyo pa rin ito at hindi ako magpapakita ng awa kung tatanggi kang dalhin ito sa akin. Hinding-hindi tayo susuko. Umungol ang pinuno habang ang ibang mga bodyguard ay nakatingin kay Justin.
Tiningnan sila ni Justin na may nakakaawang tingin. Hindi ba ginagamit yan sa larangan ng digmaan? Bakit ka magpapanggap na sundalo kung halos gumawa ka ng maruming gawa para sa babaeng ito? Patayin mo kami kung manggahas ka. O hindi ka makakaalis sa Korea. Nagtaas ng dibdib ang lalaki, iniisip na natatakot si Justin sa kanila. Ang iba pang mga bodyguard ay dumura at nagmura kay Justin. Itinaas ni Justin ang kanyang braso at sinenyasan si Jinky na lumapit. Si Jinky ay natakot, nakatayo pa rin sa tabi ng dingding. Maingat siyang naglakad patungo kay Justin nang mapansin ang kilos nito. Brother Gibson. Tinanong mo ba akong pumunta? Oo. Isang mahinang ngiti ang ipinakita sa kanya ni Justin. Ayokong madungisan ng dugo ang damit mo. Anong ibig mong sabihin? Ang kanyang pagkalito ay nasagot sa kanyang mga susunod na galaw. Si Justin ay naglakad ng 3 hakbang pasulong at hinawakan ang ulo ng pinuno habang ang iba ay nakatingin sa kanya na may nagtatakang tingin. Nabali ang leeg ng lalaki at maririnig ang malinaw na popong sound na parang nag-ani lang ng mais si Justin. Bumulwak ang dugo mula sa art area, patungo sa lugar kung saan nakatayo si Jinky. Ilang segundo ang nakalipas. Ang ilan sa mga dugo ay dumapo pa sa maputlang mukha ni Yoonhee na nakaplaster ng nakakatakot na ekspresyon. 11:06. Napabalikwa si Yoonhee sa sofa nang bumagsak sa sofa ang walang ulong bodyguard na parang walang buhay na laruan. Hindi man lang siya makasigaw habang naghahabol ng hangin sa sobrang takot sa sitwasyon. Mahigpit na tinakpan ni Jinky ang kanyang bibig, hindi naglakas loob na imulat ang kanyang mga mata. Si Justin ay parang isang berdugo na pugutan lang ng ulo ng isang bilanggo. Napangiti siya nang magsimulang magsuka at mahimatay ang mga tao. May umihi pa ng pantalon, saan napunta ang fighting spirit mo? Akala ko papatayin mo ako. Saan napunta ang pagkalalaki mo? Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard sa kanilang sarili. Napalitan ng takot ang kanilang marupok na pagmamataas. Biglang lumuhad ang matipunong lalaki, humihingi ng awa kay Justin. Yumuko si Yoonhee sa sofa at nanginginig ang katawan. Sinulyapan niya si Justin. Ngumuso si Justin at inihagis ang ulo sa harap niya. Napasigaw siya at naningkit ang mga mata. Namatay siya sa sobrang pagkabigla. Ikaw, sumenya si Justin sa pinakamalapit na bodyguard. Alam mo ba kung nasaan ang mga natitirang aphrodisiacs? Masunurin namang tumango ang lalaki. Dalhin mo ang lahat, pati na ang mga kagamitan sa paggawa ng pelikula. Huwag ka nang magsisinungaling sa akin. Ngumisi si Justin. Ang bodyguard ay hindi maglalakas loob na suwayan siya. Kung susundin niya ang mga utos ng naaayon, maaari siyang makauwi sa kanyang pamilya. Di nagtagal, dinala ng mga bodyguard ang huling bote ng Red Spider kay Justin at nag-set up ng camera sa ilalim ng utos ni Justin. Sinubukan ni Jinky ang kanyang kakaya upang mapagtagumpayan ang kanyang takot at tinanong siya ng mahinang boses, Brother Gibson, alis na tayo. Dapat ba tayong manatili dito? Lumingon si Justin para harapin siya. Hindi pa ako pwedeng umalis. Kailangan kong maghiganti. Pwede ka munang umalis kung gusto mo, pero mananatili ako para sa paborito kong aktibidad. Ang boses ni Justin ay patag na parang ayaw siyang kausapin. Nagulat siya sa sinabi nito, na naging dahilan para malungkot siya. Hindi siya pinansin ni Justin at tinawag ang isa sa matipunong lalaki. Ay dissolve ang aphrodisiac at bigyan ng 1 tasa ang lahat. Ibuhos ang 3 tasa sa lalamunan ni Yoonhee. Kinilabutan ng mga bodyguard habang nakatayo sila na may matigas na ekspresyon. Sa wakas ay naunawaan na nila ang sinusubukang gawin ni Justin. Pinaplano niyang gawin nila ang parehong bagay na pinlano ni Yoonhee na gawin sina Justin at Jinky. Ang mga kabit ay tinanggap para sa isang orgy show kaya hindi na nila kailangang kumain ng anumang aphrodisiac dahil gagawin pa rin nila ito. Ang pagkakaiba lang ay kailangan nilang pagsilbihan ang mga bodyguard sa halip na si Justin.
Ngayong naisip na niya ito, ang nangungunang bituin sa Korea na nakikipag-orgy sa grupo ng matipunong lalaki at mga kabit ay isang cash cow sa sarili niya. Tumawa si Justin nang nanatiling nakaugat sa lupa ang mga bodyguard. Mas gugustuhin mo bang mamatay? O magkaroon ng isang madamdaming gabi kasama ang iyong amo na buhay? Ito ay hindi isang matigas na desisyon na gawin sa lahat. Kahit na hindi na sila makapagtrabaho bilang bodyguard pagkatapos nito, mas mabuti pa rin iyon kaysa mamatay. Hindi nagtagal, ininom ng mga bodyguard ang pulang gagamba ayon sa utos ni Justin at pinilit ang 3 tasa nito sa lalamunan ni Yoo-yeon-hee. Hinawakan ni Justin ang kamera at inayos ang anggulo bago sinabihan ang mga bodyguard na habarin siya. Makalipas ang ilang segundo, tumambad sa lahat ang hubad niyang katawan. Ang mga kabit ay naghubad ng kanilang mga damit ng masunurin at nakipagrelasyon sa maraming lalaki. Sa simula, nahihiya pa rin ang mga bodyguard ngunit nang magsimulang gumana ang aphrodisiac, nakalimutan na nila ang lahat tungkol sa kamera at nagsimulang lambingin ang mga kabit. Hindi nagtagal, hinubad ng mga bodyguard ang kanilang mga damit at pinasok ang mga kabit. Ang ilan sa mga bodyguard ay matapang na hinawakan si Yoo-yeon-hee, pinipilit ang kanilang mga bara sa kanyang bibig at sa kanyang ari. Si Yoo-yeon-hee na nahimete ay nagsimulang magkamalay dahil sa aphrodisiac. Halos mawalan siya ng malay nang magising siya na hinalay na siya ng 4 na lalaki. Nais ng mga bodyguard na makuha siya dahil mas kaakit-akit siya kaysa sa mga kabit. Biglang humagulgol si Yoo-yeon-hee nang tumagos ang isang bodyguard sa kabilang butas niya, ngunit ang sakit ay napalitan ng pagnanasa nang mapalitan ng pagnanasa ang sakit. Inirecord ni Justin ang lahat ng may nasasabik na ekspresyon sa loob ng 30 minutong diretso. Ang mga lalaki ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto dahil sa aphrodisiac. Hindi nagtagal, napuno ng mga helanghing at daing ang pub habang nagsimulang kumalat ang isang nakakadiri na amoy. Ang mukha ni Jinky ay ganap na namula. Napuno ng kawalang paniwala ang kanyang mga mata habang nanunood. Iyon ang unang pagkakataon na masaksihan niya ang gayong brutal na pagpatay at pagpapahirap. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay dulot ng lalaking labis niyang namiss. Napagtanto ni Jinky na iba si Justin sa taong nasa isip niya. Hindi kaya niya nakilala ang totoong siya. May nagbago sa kanyang puso nang maalala niya ang malamig na ugali ni Justin. Akala niya ay labis siyang inaalagaan ni Justin. Pagkaraan ng 1 oras, inilabas ni Justin ang memory card nang maramdaman ang pag-record ng matagal. Ang epekto ng aphrodisiac ay nawala at ang katawan ni Yoo-yeon-hee ay napuno ng mga pasa at pulang marka. Nanlambot na ang kanyang mga dibdib at natatakpan ng masangsang na amoy ng similya ang natitirang bahagi ng kanyang katawan. Sa isang walang laman na tingin, naisip ni Yoo-yeon-hee sa kanyang sarili. Hindi ito mangyayari kung hindi niya sinubukang saktan si Jinky. Hindi niya maisip ang kanyang sarili na malalampasan ito. Gusto niyang wakasan ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng kutsilyo ngunit napakaduwag niya para gawin ang huling hakbang. Naglakad si Justin palapit sa kanya at iwinagayway ang memory card sa kanya habang nakangiti ng inosente. Sana maging maayos ang ugali mo dahil kung oo, itatago ko ito sa sarili ko. Pero kung hindi, hindi ako magpapakita sa iyo ng awa. Pagkasabi noon, naglakad-lakad si Justin palabas ng pub habang sumipol. Pinagmamasdan siya ni Yoo-yeon-hee na lumalayo ng walang pag-asa. Hindi man lang siya makapag-ipon ng lakas ng loob magsalita ng kahit isang salita. Nagmamadaling sinundan ni Jinky si Justin. Ito ay isang bagong karanasan para sa kanya at isa na hindi niya gustong mapuntahan pa. Walang makikita sa kalye dahil gabi na. Ang malamig na hangin ay nagpalamig sa kanilang likuran habang naglalakad sila sa kalye. Naglakad si Justin sa harapan, nagpaplanong sumakay ng taxi sa mas abalang lugar. Naglakad si Jinky sa likuran niya at nag-ipon ng lakas ng loob na ngumiti sa kanya, "Brother Gibson, salamat sa pagligtas sa akin." Tumikim si Justin at sinabi sa kanya na walang ekspresyon ang mukha, "Hindi mo na kailangang pigilin ito. Alam kong natatakot ka sa akin at iniisip mo na isa akong psychopath na mahilig magpahirap sa mga tao. Lahat ng nangyari ngayon, karaniwan na ang mga ito sa buhay ko.
Ito. Hindi ito maaaring totoo, pinigilan ni Jinky ang kanyang mga luha at pinilit na ngumiti. Kuya Gibson, alam kong sinasadya mo akong takutin. Mabuti kang tao, alam kong mabait ka simula nung tumulong ka sa magulang ko. Ngumisi si Justin. Are you even thinking straight? Tingnan mo ang ginawa ko kay Yuyonhee. I don't mind telling you this, I would have fucked her first if I was married. Sayang naman. Lalo siyang nasarapan. Biglang natigilan si Jinky. Siya ay humagulgol at sumigaw kay Justin. Nagsisinungaling ka. Natawa si Justin. Sa tingin mo nagsisinungaling ako. Masyado kang mataas ang tingin mo sa akin. Maaari mong tanungin si Maria kung hindi ka naniniwala sa akin. Kahit na siya ay nasanay na rin na pamitik ako sa leeg ng mga tao. Sa tingin mo ay mabuting tao ako dahil hindi pa ako nagpakita sa iyo ng ganitong side ko. Jinky, gumising ka na. Hinding-hindi kita matatanggap. Masyado kang normal. Kung gusto mo ay magkaiba ang mundo. Tulad ko. Who knows? Baka gusto ko ang katawan mo kapag gusto kong sumubok ng bago. 11:07. Hindi makapaniwala si Jinky sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na kumilos o magsasabi ng ganito si Justin. Nadurog ang puso niya sa sinabi nito na para bang gawa sa salamin. Bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi habang umiiling habang patuloy na humahagulgol. Hindi pinansin ni Justin ang mapurol na sakit sa kanyang puso at nagpatuloy. Bakit ka iiyak? Wala akong ginawa sa'yo at niligtas pa kita. Sumunod ka sa akin kung hindi tayo makakasakay ng taxi. Nabulunan si Jinky sa kanyang mga luha. Kung ganoon, bakit ka pumunta at iniligtas ako? Napabuntong hininga si Justin. Halika na, mahal kong kapatid. Kahit hindi kita manliligaw, kaibigan mo pa rin ako. Tinawag nila ako kaya pumunta ako para linisin ang kalat habang iniligtas ka. Bakit mo ito iniisip? Malabo ang tingin ni Jinky. Nanatiling nakaugat sa lupa ang mga paa niya na para bang nawalan siya ng malay. Umiwas si Justin at pumara na lang ng taxi. Itinulak niya si Jinky sa kotse at binigyan ng driver ng isang stack ng Korean won na hiling sa kanya na magmaneho papunta sa distrito ng Gangnam. Mag-isa kang maglakad pa uwi. Hindi kita sasamahan. Sinabi iyon ni Justin bago isara ang pinto. Nanatiling nakayuko si Jinky na para bang nawalan siya ng boses. Hindi nakayanan ng driver na panoorin ang pag-iyak niya at pinaasa niya ang tissue nito para panaasan niya ang kanyang mga luha. Si Justin ay nagpakita ng nakakapanghinayang ngiti habang pinagmamasdan ng taxi na papaalis. Sa palabas na inihanda niya para sa kanya, umaasa siyang tatalikuran siya ni Jinky bago pa man magkaroon ng anumang mangyari sa pagitan nila. Bata pa siya. Ang kanyang kinabukasan ay mas maliwanag kung wala siya dito. Sa kanyang mga katangian, hindi siya mahihirapang humanap ng binata at mayamang lalaki para bumuo ng magandang pamilya. At saka, kung talagang pumunta siya sa States para sa kanyang doctorate, sigurado siyang magkakaroon siya ng magandang kinabukasan bilang researcher sa isang kilalang institusyon. Walang punto para makasama niya ang isang Casanova na tulad niya na ang buhay ay palaging nasa panganib. At saka, hindi niya kayang basagin ang puso ng mga magulang niya. Napakahusay nilang pinalaki ang kanilang anak at paano niya ito hahayaang mag-alala tungkol sa kaligtasan nito dahil sa kanya. Ang isipan ni Justin ay abala sa gayong mga kaisipan habang siya ay naglalakad ng walang patutunguhan. Nilanghap niya ang malamig na hangin bago bumili ng ilang egg cake at spicy rice cake sa isang stall sa gilid ng kalsada. Matapos may handa ang pagkain, pumara si Justin ng taxi at bumalik sa mansion ng park. Nagulat ang mga bodyguard nang makita siya dahil hindi nila siya nakitang umalis. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na tanungin siya dahil sinabihan silang bisita siya. Kaya noong inalok sila ni Justin ng mga cake, umiling sila habang nakangiti. Bumalik si Justin sa kanyang silid at sinalubong si Maria na nanunood ng Korean variety show sa kama. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa telebisyon, na tila ang kanyang paboritong artista ay bahagi ng palabas.
Bumangon si Marian nang mapansin niyang pumasok si Justin sa silid. Paano ito? Ligtas ba si Jinky? Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata. Mukhang hindi ka nag-aalala. Magaling siya, pumara ako ng taxi at pinauwi siya. Tinapik ni Marian ang kanyang dibdib at tumango na may nasisiyahang ekspresyon. Anong binili mo? Binuksan ni Justin ang mga paper bag at nagsimulang kumalat ang amoy ng mga itlog at pampalasa. Bumili ako ng ilang egg cake at spicy rice cake para sa hapunan. Napaawang ang bibig ni Marian sa nakakatakam na pagkain. Masyado siyang tutok sa pakikinig sa usapan habang kumakain kaya halos wala na siyang kinakain. Kinurot ni Marian ang pisngi ni Justin bago kinuha ang kanyang chopstick. Napakagat siya ng mga rice cake, dahilan para may na si Justin sa kanya. I was planning to eat it by myself, bakit mas nag-e-enjoy ka kaysa sa akin? Nakakataba ang hapunan. Ma! Si Marian ay nagbuso ng kanyang mga pisngi at sa mahinang boses, sinabi niya, dati akong natatakot dyan. Ngunit ngayon na ako ay naglilinang, hindi ko na kailangang alalahanin pa iyon. Iniisip ni Justin kung ang lahat ng kanyang mga kababaihan ay magiging malalaking kakainin ngunit pagkatapos makita kung gaano niya kasaya ang pagkain, tila hindi na ito mahalaga. Hinimas ni Marian ang kanyang tiyan at napakaganda na dumighay matapos siyang mabusog. Hey! Ikinumpas ni Justin ang kanyang kamay. Bumagsak ang kanyang mukha nang maamoy niya ang malakas na amoy ng bawang mula sa kanyang bibig. Mahal, 25 taong gulang ka pa lang, hindi ka ba maaaring kumilos bilang isang tiyahin? Namula si Marian at nagpout. Sino bang nagsabing para lang kay tita ang burping? Tayo lang naman ang nandito. Hindi ko na kailangan pang hawakan kapag wala tayo sa mga pampublikong lugar. Napabuntong hininga si Justin. No wonder they say that marriage is the tomb of love. Siguradong magbabago ang mga babae pagkalipas ng mahabang panahon anuman ang kanilang kagandahan. No wonder manluloko ang mga lalaki. Kinurot ni Marian ang kanyang mga pisngi. How dare you say that? Titigil ka ba sa pakikipagkite sa mga manliligaw mo kung hindi ako dumighay sa harap mo at nagbibihis araw-araw? Itinaas ni Justin ang kanyang mga kamay bilang pagkatalo. Nagbibiro lang ako. Ang ganda pa rin ng baby ko na si Marian kahit dumighay ka. Mabango din ang dumighay mo. Tigilan mo na ang pagsusubo sa akin. Pinanlakihan siya ng mata ni Marian. Huwag mong isipin na hindi ko mabasa ang ekspresyon mo. Ang weird ng titig mo noong bumalik ka at bumili ka pa ng merienda. May nangyari ba sa inyo ni Jinky? Nagulat si Justin, paano niya ito nakita? Wala lang, nagugutom na ako. Just tell me, I can count all your brain cells with my fingers. Kung wala talagang nangyari between you and her, itinuloy mo na sana. Ipinagpatuloy mo ang ginagawa natin kanina. Halatang may gumugulo sa isip mo dahil nakaupo ka at tahimik na naghahaponan. Sabi ni Marian na may malarosas na pisngi. Isang mapait na ngiti ang nabuo sa mga labi ni Justin. Wala siyang maitago sa kanya. She saw through his true feelings dahil lang sa hindi siya napunta sa kanya. Ngayong naisip niya ito, wala nang saysay na itago ito sa kanya dahil halos tinanggihan niya ito. Kaya naman, sinabi niya sa kanya ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Matagal na natahimik si Marian bago huminga ng malalim. Sinasabi ng isip ko na wala kang ginawang mali ngunit ang puso ko ay nakaramdam ng sama ng loob para kay Jinky. Siya mismo ang iiyak para matulog ngayong gabi. Nagkunwaring inosente si Justin. Hinihiling mo ba na tanggapin ko siya? Huwag kang maglakas loob. Pinaikit ni Marian ang kanyang tenga. Nagkunwari si Justin na humingi ng awa sa kanya na nagparamdam kay Marian na napakahusay. Binitawan niya ang tenga nito at pinahid pa ito para sa kanya. Kaagad pagkatapos noon, nag-alala si Marian tungkol sa ibang bagay. Napakasama ni Yoo Yeon-hee. Baka saktan din ng mga magulang niya si Sheila. Nakakadiri si Park Jong-hyun. Paano kung subukan nilang i-frame Sheila? Matigas na sinabi ni Justin, sinisikap nilang pakialaman ang mana ni Sheila para maagaw ang Starmon.
Sigurado akong hindi sila maglalakas loob na gumawa ng mga halatang galaw dahil masisira nito ang kanilang reputasyon kahit na sila ay magtagumpay. Mananatili kami para sa seremonya ng Sheila sa ika-11. Kaya't mananatili sila sa Seoul kahit na ano pa ang gagawin nila sa Seoul. Naghihintay sila, kailangan nilang kumilos bago ang seremonya. Dapat ba tayong kumilos muna? Ouch! Kailan ka naging marahas? Napailing si Justin na may ngiti. Hindi, kamag-anak pa rin sila ni Sheila at kung hindi ito seryosong bagay, sapat na ang pananakot sa kanila. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagpatay sa kanila. Dapat nating hayaan si Sheila na magmana ng kumpletong Star Moon. At saka, sa tingin ko ay hindi kasing simple ng hitsura niya si President Park Ji-yeon. Baka may nakatagong plano siya na makita kung paano niya pinik ang kanyang sakit na siguradong mas pinapahalagahan niya kaysa sa sinumang tao. Mula sa gilid. Oo, hanggat maayos ang kanyang operasyon, sigurado akong mapoprotektahan niya si Sheila. Nagkwentuhan ng mag-asawa hanggang hiteng gabi at nakatulog si Marian sa dibdib ni Justin. 11:08. Pinatay ni Justin ang mga ilaw at ngumiti, hinaplos ang kanyang mga pisngi. Bigla niyang napagtanto na isang pagpapala ang makatulog sa pagyakap sa kanyang asawa. Kinaumagahan, ginaising sila ng mga kasambahay at bumaba na sila para mag-almusal pagkatapos mag-freshen up. Bagamat gusto ni Justin na alalahanin kung sino ang nagtatangkang saktan si Sheila, ang paglalakbay na ito ay technically para sa kanyang honeymoon kaya hindi hinatulan ang pagtulog. Sinadya ni Maria na magdala ng sunglasses at nagsuot ng gray knitted sweater na may pink na pantalon. Nagliwanag ang mga mata ni Justin sa kanyang kasuotan. Itinampok nito ng husto ang kanyang kabataan. Pagpasok nila sa dining hall, nakaupo na sina Sheila at Jinky sa mesa para mag-almusal. Pilit na ngumiti si Jinky at tumanggo sa kanila na may namamaga na mga mata. Napapout si Sheila dahil sa inis. Ate Marian, hindi ako pinayagan ni Lolo na sumama sa inyo, nakakainis. Mayroon kang maraming oras upang maglaro sa Seoul sa susunod. Napakahalaga para sa iyo na malaman ang tungkol sa pamamahala ngayon upang hindi ka maluwag. Kinurot ni Marian ang mga pisngi ni Sheila. Hindi natuwa si Sheila na marinig iyon, bumulong sa sarili, dapat sa Stonegate ako nanatili. Napaka-boring dito at wala akong kaibigan. Bakit kailangan mo ng mga kaibigan? Magpakasal ka lang sa isang young master at magkakaroon ka ng asawa, pang-aasar ni Justin sa kanya. Hinarap siya ni Sheila bago binigyan ng malamig na balikat. Sa buong pag-uusap, nakatuon si Jinky sa pagkain ng kanyang almusal, hindi nagbibigkas ng kahit isang salita. Kahit na alam ni na Justin at Marian ang dahilan sa likod nito, maaari lamang silang magkunwaring kamangmangan upang maiwasan ang mga potensyal na problema. Pinahahalagahan ng mga Koreano ang kanilang mga almusal kaya para sa isang mayamang angkan tulad ng angkan ng Park, lahat ng uri ng pagkain ay nakatikip sa mesa. Hindi lang may mga sopas na niluto na may iba't ibang sangkap, idinagdag pa nila sa kimchi isang pangunahing pagkain nila. Sineseryoso ito ng bansang kimchi hanggang sa ang karamihan sa mga pamilya ay magkakaroon ng dagdag na refrigerator para mag-imbak ng kimchi. Pakiramdam ni Justin ay parang naging kimchi siya pagkatapos ng almusal. Nang pareho silang tapos na kumain, lumabas si Justin kasama si Marian at tinanggihan ang alok ng driver na i-drive sila. Naguguluhan si Marian. Maglalakad ba tayo? Bumantong hininga si Justin, hindi mo ba alam ang tungkol sa subway? Subway. Kumurap si Marian. Hindi pa niya sinubukang sumakay ng subway. Ang mga subway ay maginhawa sa mga internasyonal na lungsod na tulad nito. Ang batayang pamasahe para sa mga subway sa Seoul ay humigit kumulang 1,000 won at tataas kapag lumakad ka pa. Ayon sa rate ng conversion, ang 1,000 ay katumbas ng $5. Makakatipid ito sa amin ng maraming oras at ito rin ay maginhawa at komportable. Sabi ni Justin. Bakit alam mo ang lahat ng ito? Nagtataka si Marian. Tumikim si Justin at tinapik ang kanyang dibdib, well, kaninong asawa ako? Pumunta ka sa impyerno. Nagbibiruan sila habang naghahanap ng subway stop.
Sa sandaling nakasakay na sila sa subway, sinimulan ni Justin na ipagmalaki ang kanyang karanasan mula sa paglalakbay sa buong mundo. Mahal, alam mo bang laging mitingin ang mga Hapon sa kanilang mga telepono kapag nasa subway? Habang ang mga taga Hong Kong ay nagbabasa ng mga libro at dyaryo. Walang tigil ang usapan ng mga Taiwanese sa subway at ang mga Koreano ang pinaka-well-behaved. Walang ekspresyon sila at hindi nagsasalita. Nanliit si Maria nang mapansin niyang ang mga auntie at tiyuhin sa kanilang paligid ay nagbibigay sa kanila ng kakaibang tingin. Ang kanilang unang hakbang ay ang Namsanggol Hanok Village. Bumaba sila sa istasyon ng Chongmuro at naglakad patungo sa Nayon na isang hotspot ng paggawa ng pelikula. Kahit na ito ay isang sinaunang pamana, ito ay mahalaga sa kasaysayan sa mga Koreano. Nakita ang hanje sa buong lugar, ginamit ng Koreano ang mga tradisyonal na karakter ng Zen icon noong sinaunang panahon. Iba't ibang tradisyonal na bahay ang makikita, mula sa mga karaniwang bahay hanggang sa mga bahay ng royalties. Dahil sa katanyagan nito, ang lugar na ito ay madalas na binisita ng mga producer at scouts. Dalawa sa kanila ang nagtanong kung interesado si Maria na pasukin ang mundo ng showbiz. Nagulat si Marian dito ngunit imposible para sa kanya na sumagot ng oo. Bilang isang K-drama fan, kailangan ni Marian na bisitahin ang lugar na ito dahil maraming drama ang naganap dito. Ang ilan sa mga pader ay lalong matataas dahil dati itong mga pader ng palasyo. Pinanggahasan ni Justin si Marian nang makita niya iyon, Miss Lysander, maaari mong subukang umakyat sa pader na ito. Kung nagawa mong umakyat, ikaw ay magiging isang perpektong halimbawa ng isang manloloko na asawa. Gaya ng inaasahan, ang kanyang mga salita ay nakakuha ng mga kurot mula kay Marian. Tuwang-tuwa si Marian na makita ang mga sinaunang laro nila, lalo na ang throwing game. Ang ideya ay katulad ng larong singsing at plushie na dating kinahuhumalingan niya. Para dito, kinailangan nilang itapon ang mga kahoy na patpat sa mga bote. Kinailangang magdusa si Justin dahil kahit na matagal nang naglilinang si Marian, tila wala itong nagawa para sa kanyang layunin. Nakapasok lang siya pagkatapos ng 40 hanggang 50 pagsubok. Nang makita kung gaano siya nabalisa, ginamit ni Justin ang kanyang paglilinang ng palihim upang ayusin ang direksyon ng mga stick. Bilang resulta, naghagis si Marian ng 100 stick at sa wakas ay tumigil siya sa paglalaro pagkatapos noon. Sa tanghalian, pumunta sila sa malapit na restaurant para subukan ang Royal Palace Meal. Karamihan sa mga tao ay hindi kakayanin at mahirap para sa kanilang dalawa na tapusin ang lahat kung hindi dahil kay Justin. Nagulat ang mga waiter sa kanyang gana. Pagkatapos ng tanghalian, pumunta si Justin sa Ewha University kasama si Marian dahil hiniling niya ito. Ito ay isang unibersidad ng kababaihan. Bilang pinakamatandang unibersidad ng kababaihan, maraming kababaihan mula sa mataas na lipunan ang alumna ng unibersidad na ito. Sa labas mismo ng campus ay mga shopping street. Langit sila para sa mga babae at ang mga lalaki ay isang pambihirang tanawin dito. Para naman kay Justin, napakakapal ng balat niya na wala siyang pakialam kung ano ang iisipin ng iba na naroroon siya. Ang kalye ay puno ng mga bagong makeup at skincare na produkto. Nagtitinda rin ito ng mga merienda sa kalye tulad ng matamis na pancake at egg cake sa tabi ng kalye. Nag-research si Marian bago pumunta rito at tumakbo siya sa tindahan ng stationery para dito. Gusto ni Marian ang kanilang mga cute na notebook na puno ng lahat ng uri ng cartons. Kahit na hindi niya ito gagamitin, bumili pa rin siya ng isang bangkos. Sa kabutihang palad, dinala ni Justin ang singsing ng somero at nakahanap ng isang lugar upang iimbak ang malalaking shopping bag sa mga singsing sa espasyo upang palayain ang kanyang mga kamay. Pagsapit ng gabi, dinala ni Justin si Marian sa pinakamalaking seafood market sa Seoul, Noryangjeon. Hindi talaga malalaman ng mga turista ang tungkol sa market na ito dahil hindi sila dadalhin dito ng mga group tour. 60% ng seafood sa Seoul ang ibinibigay ng palengke na ito, na nagpatunay kung gaano ito kalaki. Talagang nag-enjoy si Marian sa palengke, dahan-daang inihambing ang iba't ibang mga stall habang binibili siya ng pagkain.
Patuloy siyang humahajijek habang namumulot ng mga alimango, yulang, at abalone na para bang napupuno siya ng kuryosidad. Natulala si Justin sa kanyang reaksyon. Ang seafood na binili dito ay maaaring lutuin ng restaurant sa itaas, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga customer na magkaroon ng sariwang seafood. Ang kaligayahan ng pagkain ng hilaw na binti ng octopus na may chili sauce ay hindi maipaliwanag. Ang unang araw ng kanilang honeymoon trip ay natapos ng ganoon. Sa mga sumunod na araw, pumunta ang mag-asawa at naranasan ang sauna sa Korea. Nariyan ang 75 degree na clay kiln, 65 degree na charcoal kiln, 45 degree na salt kiln, at panghuli para palamig ka, mayroon din silang mga silid ng yelo. Ang bawat tapahan ay may iba't ibang katangian. Ang uling ay may pagpapatahimik na epekto habang ang asin ay may mga epekto sa pagpapaganda. Namili sila ng mga dekorasyon sa insadong, sumakay sa lancha sa hangang, at nag-enjoy ng birdwatching doon. Sa gabi, kumain at uminom sila ng soju sa isang paka. Mabilis na lumipas ang oras habang magkasama sila. Hindi kailanman naisip ni Maria na magiging ganito siya sa paglalakbay kasama ang kanyang asawa. Isang linggo pagkatapos ng kanilang masayang paglalakbay, sa wakas ay nagpadala si Park Chian na ilang araw na hindi nagkikita, para makipag-ugnayan sa kanila. 11:09. Akala nila ay wala siyang gagawin bago ang kanyang operasyon ngunit nagayos siya ng isang opisyal na welcome back party para kay Sheila. Tila mas malusog ang kanyang kutis dahil sa pagbabalik ni Sheila at sa epekto ng pre-surgery conditioning. Naantala ang welcome party dahil sa kanyang kalusugan at sa wakas ay nangyayari na ito sa loob ng 2 araw. Ito ay sinadya upang ipakilala si Sheila sa kanilang mga kamag-anak at sa mataas na lipunan. Bukod pa riyan, magaganap ang anunsyo para sa liver transplant ni Park Chian, na magpapalinaw sa lahat ng chismis tungkol sa kanyang kalusugan. Well, in other sense, ini-announce na rin niya sa publiko na nakahanap siya ng liver source para ma-relieve ang mga empleyado niya. Ginanap ang party sa isang 5-star hotel sa ilalim ng Moonstar Group at nagsimula bago sumapit ang gabi. Sa bulwagan na puno ng mga matagumpay na negosyanteng nakasuot ng mga tuxedo at ang kanilang mga kasosyo ay nakasuot ng mga kaakit-akit na evening gown. Ang ilan sa mga matatandang babae ay nagsuot ng makulay na hanbok sa halip. Si Justin at Marian ay hindi mahilig sa limelight kaya pinili nilang manatili sa isang tahimik na sulok habang umiinom ng champagne. Hindi nakatulong na wala silang kakilala sa bulwagan. Dahil siguro sa ugali nila, masasabi ng mga Koreano na pareho silang Zen icon. Kahit nalilito sila sa kanilang pag-iral, walang lumapit sa kanila. Ang bahagi nito ay marahil dahil sa damit ni Marian. Isang itim na evening gown na may puting coat sa balikat. Hindi ito sexy o kapansin-pansin, kaya hindi siya gaanong napansin ng mga tao. Si Park Chian ay nakatayo sa gitna, tumatanggap ng mga pagpapala mula sa iba. Katabi niya ang mga gong at Dr. Lee Yoon-jong. Sa paghusga sa mga tao sa paligid niya, imposible para sa kanya na maglaan ng oras para batiin sina Justin at Marian. Biglang, isang matangkad na babaeng Caucasian ang dumaan sa karamihan at umupo sa tabi nina Justin at Marian. Kumuha siya ng isang baso ng champagne sa malapit na server bago ito nilagok. Habang pinapaypayan ang sarili na may naiiritang tingin, nagreklamo siya, dapat nasuot ako ng katulad ni Miss Lin. Napakapursigido ng mga lalaking Koreano. Patuloy silang nagpipilit na magsalita ng Ingles sa kabila ng pagiging matatas ko sa Korean. Bakit ka ba mag-abala sa pagsasalita ng wikang halos hindi mo kayang makipag-usap? Tumango si Justin pagkatapos makita ang grupo ng mga lalaki na nakatitig kay Jane, huwag mo na lang silang pansinin, hindi krimen ang maging bastos kung minsan. Nagtaas ng kilay si Jane, hindi ko kaya, babae ako. Humalaklak si Marian, Jane, ang isang babae ay hindi maninira sa iba sa kanilang likuran. Tinakpin ni Jane ang bibig at humajejek. Dahil na curious, nagtanong si Justin, sino ang namamahala sa operasyon ni Director Park? Hindi mo ba siya sinusuri? O pinamahalaan ba niya si Lee Yoon-jong?
Nagkibit balikat si Jane. Sa palagay ko ay wala siyang tiwala sa akin. Siguro dahil bata pa ako. Tsaka, ang Gong Clan ay patuloy na nagtitiwala kay Dr. Lee at totoo naman na mas handa siya kaysa sa akin. Well, hindi pa ako nagtutuon ng pansin dito mula pa noong gabing iyon. Hindi ako nahuhumaling sa mga operasyon kaya walang saysay na ipaglaban ito kapag ito ay hindi ako mag-aaral kung hindi ako maoperahan. Anong ginagawa mo noon? Nagtataka si Justin. Tuwang-tuwa si Jane, nagpunta ako sa isang nayon malapit sa Seoul at natutunan kung paano gumawa ng pinaka-authentic na kimchi. Lumunok sina Justin at Marian. Mahirap maunawaan kung saan nanggagaling ang kanyang sigasig. Di ba sabi mo inaalok ka ng Park Clan ng mataas na sahod? Humingi ka ba ng pagtaas, kaya si Lee Yun-jong ang pinili niya? Tanong ni Justin. Tumango si Jane na nakakunot ang noo. Posible iyon, dahil technically para sa transplant surgery na tulad nito, karaniwang nagkakahalaga ito ng humigit kumulang $1,000,000. May pagkakataon na gagawin ito ng Gong Clan ng libre para kay Director Park. Magkano ang hiniling mo? Nagtataka si Justin. Ipinakita sa kanya ni Jane ang 2 daliri. 2,000,000. Paano ito posible? Inilibot ni Jane ang kanyang mga mata. Hindi pa sapat ang 2,000,000 para tingnan ko ang kanyang dila. 20 million sa British pounds. Huminga ng malamig si Justin, hindi ba katumbas iyon ng 200 milyong yuan? Ito ay hindi malapit sa operasyon, mas katulad ng pagnanakaw. Nalaglag ang panga ni Marian sa hindi makapaniwala. Jane, bakit ang mahal nito? Casual na sabi ni Jane, depende sa tao. Kung para sa mga war refugee, libre. Pero isa si Park Chian sa mga nangungunang bilyonaryo sa Asia. Walang halaga ang 20 million pounds kumpara sa net worth niya. At saka, hindi ko siya kilala kaya walang discount. Hindi ba siya humingi ng 100% success rate? I can guarantee that. Ipinagmamalaki niya ang kanyang pinky. No wonder hindi kanya pinili. With that price of yours, ubos siya ng dugo kahit na iligtas mo talaga siya. Mapait na ngumiti si Justin habang tumango si Marian bilang pagsang-ayon. Walang kinaman sa akin iyon. Hindi naman ako interesado sa madaling operasyon. Pumunta ako dito dahil nadagdagan ang kahirapan dahil sa kanyang edad at kasaysayan ng medikal. Walang pakialam na sabi ni Jane. Curious na tinanong ni Marian si Justin, hobby, akala ko ba matitiis mo ang pagdurugo at itaboy ang lason? Bakit hindi mo ito subukan sa Director Park? Umiling si Justin. I'm not a god. I can only do simple treatments. Nasira ang critical organ niya and that doesn't allow room for errors. Hindi ako doktor kaya wala akong alam sa physiology. Isipin mo na parang kotse. Kaya kung maglaban ng kotse at magpalit ng langis ng makina pero hindi ako mekaniko o engineer. Kakailanganin ko pa rin ng engineer na magpalit ng makina at electric board. Habang nag-uusap sila, 2 figure ang pumasok mula sa pasukan at nakuha ang atensyon ni Justin. Matapos tingnang mabuti, sila pala talaga ni Park Jong-hyun at Jinky. Si Park Jong-hyun ay nakasuot ng puting suit at siya ay mukhang mag-ara gaya ng dati. Si Jinky ay nakasuot ng pink na evening gown na may nakatali na dilaw na laso sa kanyang baywang. Ipinagmamalaki nito ang kanyang dibdib at ang kanyang curvy figure. Karamihan sa mga bisita ay pamilyar kay Park Jong-hyun na kasalukuyang namamahala sa grupong Starmon. Maya-maya, naglakad sila papunta sa kanya at binati si Park Jong-hyun. May mga nagtanong pa sa kanya tungkol kay Jinky na may pahiwatig ng ngiti. Tinanguan sila ni Jinky ng may tipid ng ngiti habang ipinakilala sila ni Park Jong-hyun sa kanya. Sina Justin at Marian ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa, naramdaman ang pagkabalisa sa mga mata ng isa't isa. Jinky. Bakit siya? Hindi naglakas loob si Marian na tapusin ang kanyang pangungusap. Ito ay isang hindi inaasahang pagbabago ng mga kaganapan. Kumunat ang noo ni Justin at tumingin kay Jinky na nakatingin din sa kanya.
Nagtama ang kanilang mga tingin sa himpapawid, ngunit si Jinky ay tinitigan lamang ng isang segundo bago bumalik upang makipag-usap sa mga hindi pamilyar na bisita. Lumitaw ang pag-aalala sa mga mata ni Justin. Hindi matahimik ang isip niya habang pinagmamasdan niya itong humajijek sa tabi ni Park Jong-hyun. Sa sandaling ito, mukhang magkatugma sina Park Jong-hyun at Jinky habang magkasama silang nakatayo. Sinimulan silang purihin at basbasan ng mga tao, kahit na walang makapagsasabi kung sila ay tapat. Ang tingin ni Justin ay kumikislap at tumigas habang siya ay tumayo. Hinayla siya ni Marian bago siya makagalaw. Anong ginagawa mo? Siya ay tumataya sa kanyang buhay. Hindi ko kayang panoorin na sinisira niya ang sarili niyang buhay. Sinubukan ni Justin na pigilan ang kanyang galit. Nanlamig ang mukha ni Marian. Pinaplano mo bang patayin siya? Sino ka para makialam? Kung ginawa mo ito sa kanya, sinasabi mo sa kanya na nagsisinungaling ka sa kanya noong araw na iyon. 11:10. Natigilan si Justin sa mga salita nang marinig siya. Oo, sino siya para manghimasok sa buhay pag-ibig ni Jinky? Siya ang humiling sa kanya na lumayo kaya paano niya ito aabalahin? Hinikayat siya ni Marian na huminahon. Paano ito? Susubukan kong kausapin si Jinky ng pribado. Maiirita lang siya kung pakikialaman mo ang buhay niya. Tiningnan siya ni Justin na malalim bago tumango. Mas bagay ang plano niya kumpara sa kanya. Ipaubaya ko na sa iyo kung gayon. Ayokong sisihin ako ni Old Lee sa kasawian ng kanilang anak. Ma! Tumango si Marian at tinapik ang kanyang kamay. Hindi nagtagal, opisyal na nagsimula ang party. Pagkatapos ng taos-pusong pagbubukas mula kay Park Chian, pumasok sa bulwagan ang pangunahing tauhan ng party ngayon, si Sheila. Nakasuot siya ng light gray na mermaid dress na may blue diamond necklace na nakasabit sa kanyang leeg. Ang kanyang kagandahan ay nakakuha ng mga titig mula sa mga binata sa buong bulwagan. Si Yoo Yeon-hee ay mas maganda kaysa sa iba pang mga celebrity sa Korea at dahil magkapareho sila ng bloodline, dahan daw ang nagniningning ang kagandahan ni Sheila habang siya ay lumaki. Well, umaasa siyang hindi magiging corrupt si Sheila gaya ni Yoo Yeon-hee. Binati ni Sheila ang lahat ng may nahihiyang ngiti, na nakatanggap ng mga papuri at palakpakan mula sa lahat. Tumawa si Park Chian, natutuwang makita silang pinupuri ang kanyang pinakamamahal na apo. Lahat ng miyembro ng Park Clan maliban kay Yoo Yeon-hee ay nandoon na sa party. Ano man ang kanilang aktwal na iniisip, sila pa rin ay mukhang malugod na tinatanggap ang pagbabalik ni Sheila. Ilang sandali pa, sinenyasan ni Park Chian ang mga tao na tumahimik bago naglakad patungo sa mikropono. Ngayon, maliban sa pagkakaroon ng welcome party para sa aking apo, nais kong samantalahin ang pagkakataong ito na imbitahan ang lahat sa seremonya sa ika-11 araw kung saan ibibigay ko ang angkan kay Sheila. Siya ay opisyal na magiging legal na tagapagmana ng angkan at ng Star Moon Group. Salamat! Napayuko si Park Chian sa kanila ng seryoso. Papalakpakan na sana ang mga bisita nang bigla silang nagulat sa pagbabago ng mga pangyayari. Si Park Chian na nakayuko, biglang bumagsak sa lupa. Namumutla ang mukha niya at basang-basa ng malamig na pawis habang mahigpit na nakahawak sa dibdib niya. Nawalan siya ng malay. Nagsisigawan ang mga tao. Nagulat si Sheila noong una at agad siyang nag-react ng malakas na tili habang tumatakbo patungo kay Park Chian. She called him desperately but Park Chian was already unconscious with his eyes rolled back. Tumawag ka ng ambulansya. Bilis! Sigaw ni Park Jae-an sa sobrang gulat. Nagmamadaling umakyat si Park Jong-hyun sa entablado at tinawag si Park Chian na may pagtataka. Hindi nagtagal, nagtipon ang mga bodyguard sa paligid ni Park Chian. Sina Justin at Marian ay parehong tumayo habang si Jane ay kinuha ang kanyang mahabang damit at tumakbo patungo sa entablado. Sinenyasan ni Gong Gai-chung si Lee Yoon-jong na tingnan ang sitwasyon at tumakbo siya patungo sa stage na may mabigat na ekspresyon. Habang tumatakbo, inutusan niya ang mga bodyguard na lumayo kay Park Chian habang idineklara niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang doktor.
Inilagay ni Lee Yun-jong ang kanyang daliri sa ilalim ng ilong ni Park Ji-yeon bago sinabing, huwag kang magpanik, humihinga pa siya. Siguradong ililigtas ko siya kapag nadala na siya sa ospital. Dr. Lee, ano ba talaga ang nangyari sa lolo ko? Tanong ni Park Jong-hyun. Nakakunot ang noo, sinagot siya ni Lee Yun-jong, hindi pa ako nakakasigurado, pero hindi ito dapat nauugnay sa tumor sa kanyang atay. Makukumpirma lang namin ito pagkatapos ng masusing pag-scan. Si Jane, na umakyat na sa entablado, ay itinulak ang mga tao palayo at yumuko upang idiin ang kanyang palad sa dibdib ni Park Ji-yeon. Alam ng mga miyembro ng Park clan na isa si Jane sa mga doktor para kay Park Ji-yeon kaya walang pumipigil sa kanya. Dr. Jane, may nahanap ka ba? Tanong ni Park Ji-yeon with a concerned expression. Bumantong hininga si Jane, mas komplikado ang mga bagay ngayon sa aking mga pagtatantya. Hindi nasisiyahan si Lee Yun-jong. Dr. Jane, mangyaring huwag silang takutin. Ang mga doktor ay hindi maaaring gumawa ng paghatol bago ang isang masusing pagsusuri. Hindi man lang siya pinansin ni Jane, sa halip ay tumayo para umalis sa stage. Ang mga bisita ay nagbulungan sa isa't isa na may nag-aalala o natutuwang mukha. Natapos ang party sa kasukdulan, na sinasabayan ng tunog ng mga sirena. Ipinadala kaagad sa ospital si Park Ji-yeon at sinundan din siya ng mga miyembro ng kanyang clan. Ipinikit ni Sheila ang kanyang mga mata at labis na ikinabahala nina Justin at Marian. Nagtag sila at nagpunta sa Seoul University Hospital. Isa sa mga pinakamahusay na ospital sa Korea kung saan ang Gong clan ang pinakamalaking shareholder. Pagkatapos ng emergency surgery na isinagawa ng team ni Lee Yun-jong, sa wakas ay nagkamalay si Park Ji-yeon. Siya ay na-hospital sa isang ICU pagkatapos ng isang CT scan na may nasal cannula sa kanyang mukha. Sa isang maliit na silid ng pagpupulong na matatagpuan sa loob ng ospital, pinag-uusapan ng mga angkan ng Park at Gong ang kalagayan ni Park Ji-yeon kasama ang pangkat ng medikal. Umupo si Jane at ang kanyang mga estudyante kasama ng team ni Lee Yun-jong at wala ni isa sa kanila ang nagsalita pagkatapos suriin ang data at i-scan ng mga larawan. Parehong mabigat at solemn na ang mga ekspresyon nila. Umupo si Justin kasama si Marian sa gilid, tahimik na nakikinig sa kanilang pag-uusap dahil hindi ito nararapat para sa kanila na mag-usap. Dr. Lee, ano ang nangyari sa aking lolo? Kung ito ay walang kinalaman sa kanyang atay, ano iyon? Gulat na tanong ni Park Jong-hyun. Itinaas ni Lee Yun-jong ang kanyang salamin at bumantong hininga, 3 taon na ang nakalilipas, si President Park ay sumailalim sa operasyon ng Batista. Sigurado akong naalala niyo iyon. Opera sa Batiste. May naalala si Park Ji-yeon. Ang ibig mong sabihin ay operasyon sa puso. Tama, sabi ni Lee Yun-jong. Malamang nangyari ito dahil nabigo ang operasyon na iyon. Ah, paano ito? Galit na hinampas ng manugang na si Yoo Ho-myung ang mesa. Tinanong ni Sheila ang doktor na may luhang mga mata, Doktor, ano ang operasyon ng Batiste? Ipinaliwanag ito ni Lee Yun-jong sa kanya sa malalim na paraan. Ang operasyon ng Batiste ay pinangalanan sa inventor, si Professor Batista. Tinatanggal nito ang mabubuhay na ventricular tissue upang bawasan ang laki nito. Ito ay isang napakakomplikadong operasyon, ngunit ito rin ay isang mahalagang operasyon para sa mga pasyente na nangangailangan ng transplant ng puso. Tama, si Lolo ay sumailalim sa operasyon ng Batista, ngunit sinabi ng Amerikanong doktor na ito ay matagumpay. Sagot ni Park Jong-hyun. Matagal na nag-iisip si Jane habang naka-cross arms sa harap ng dibdib. Naging matagumpay ito, ngunit hindi ito nangyari dahil nabigo ang operasyon na iyon. Ang kanyang puso ay lumala dahil sa kanyang kondisyon. Sa kabila ng pagdaan sa operasyon ng Batista, hindi ito nangangahulugan na ang kanyang puso ay gagaling. Maraming mga kadahilanan ang maaaring nag-ambag sa pagbaba ng ejection fraction, kaya ang kanyang sirkulasyon ng dugo ay naapektuhan. Nawala ang lahat samantalang ang mga estudyante ni Jane ay nakatingin sa kanya na puno ng paghanga. Hindi natuwa si Lee Yun-jong sa kanyang inasta. Ang iyong pagsusuri ay may katuturan, mayroon ka bang ideya para sa isang paggamot?
Lumingon si Jane at tinitigan si Lee Yun-jong na para bang tulala. Dr. Lee, hindi ba obvious? Ano pa sa tingin mo ang magagawa natin para mailigtas ang naghihingalong puso maliban sa heart transplant? Namula ang mukha ni Lee Yun-jong, napakabagal niya para mapagtanto na nagtanong siya ng nakakalokong tanong. Nakangiting sumingit si Gong Gaichong sa sandaling ito. Doktor, mangyaring makinig sa isang karaniwang tao. Sa palagay ko ay hindi makatwiran ang iyong paggamot. Maaaring hindi ako isang doktor ngunit ayon sa alam ko, ang katawan ni Pangulong Park Ji-yan ay hindi makakayanan ng 2 malalaking operasyon para sa isang organ transplant. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.